Sowing in the morning. Ready? Sing. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontime in the jubilee, waiting for the harvest in the time of reaping. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Going forth with weeping, sowing for the Master, for the Lord sustain our spirit of the weeks. When our youth is over, He will bid us welcome. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Manalangin po dito tayo. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa atin. Panginoon, salamat po. Kami po ay nag-ambangan po ngayon po unang araw ng San Linggo. At pagpatuloy po, ito pong gawain ng ambangan. Susunod po unang araw ng San Linggo. Panginoon, ito pong ambangan po ito ay magamit po dito po sa pagpapaunlad po ng Iglesia. At lalo na rin po sa pangangailangan ng aming kapatid dito sa Iglesia. Panginoon, kayo pong bahala po sa amin na ingatan niyo po kami sa hanap buhay namin at araw-araw, lalo na rin po sa araw-araw na pamumuhay. Panginoon, ingatan niyo rin po kami sa kami kung may lakad po kami at lalo na rin po sa pagpatuloy po ang buhay po namin dito po sa Bago ng Sanglibutan. Nagbuha po ng kabutihan ng mula po sa inyo at hihikayat din po namin ang mga ibang pumaka po namin na mamahagi po ang katotohanan sa pamamagitan ng banal na sulatan na kaya na rin po ang bahala sa aming mga puso at damdamin, lalo po sa kaisipan namin na bukas po namin ang isipan, lalo na rin po sa pagsamba dito po sa unang araw sa linggo, lalo po sa pagpapalakas ng papapundan ng panampalataya sa inyo po sa kanyang Panginoon. At Panginoon, mahal na mahal po ka namin, Panginoon, at habang buhay po kami na kami sa inyo at kayo na pong bahala sa buhay po namin. Ito po ang samad niya dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus namin tagapagligtas, ngayon po at magpakailanman. Amen. Bago po tayo sa news, sino po yung may balita? Yung tatay po ni Brother Jobert, last Sunday po ay pumunta kami sa Calatagan, Batangas dahil namayapa po yung father ni Brother Jobert. By accident po siya ng car. Nag-arrive po siya. Tapos yung kotse na gustong overtake sa kanya, na although sa gilid naman po siya, hindi mabilis yung pagtakbo. Nakamotor ba? Nakamotor po. Tapos, ayun din sa kwento ni Brad Jover, yung kotse ang nakasagi sa kanya. Kaya, yung driver ngayon ay nakapulong sa Calatagan. So kami po ay pumunta ron. Delikado talaga yung motor na yan. Although nag-iingat ka, pero depende pa rin. Talaga yun yung kalooban ng Diyos. Pray sa Diyos mo talaga. Palaging safe. Pumunta kami doon ni Brother Chandler. Ayos naman. Masaya si Brother Dugoy nung dumating ng doon.
na nag-service po si Brother Bot doon, kasama rin si Sister Uber at iba pang mga kapatid sa Pasay bro, no? Pasay bro. Ayun. Kung meron pa po kayong balita ay, ang tanong po pala sa topic ngayong umaga, baka meron po kayong katanungan. Ayun, Sister Daisy. Right, may tanong po ako, medyo nakain ako ng robot sa upo kayo. Doon ako sa korte, kasi madaling nalalalim. Hindi ko alam kung sa words ba or... Ang tanong lang po, kung ganun po na nawala yung original, tapos yung mga version ay base sa political, yung apat na sinabi niyo, ano po ba yung panghahawakan na lang ng mga Kristiyano ngayon? Yun ba ay kailangan po ba maniwala na lang tayo ng Diyos, sumunod sa pinag-uutos, at gawin yung duty of man na maglingkod sa Diyos? Kung sa tingin natin, ang mga version na itong lumalabas ay iba-iba na at hindi mismo mga preachers na rin, hindi rin nakakasiguro kung yun ay tama o mali. Actually po, kaya po sabi po natin, hindi po mag-aang ang nasa balikat ng isang makakaraan. At meron pong exclusive na mga subject na itinuturo lang sa mga preacher na hindi sa agad po ako. Lalo-lalo na po yung hermeneutics. That is the way how to study the scriptures. Yun po ay tinuturo lamang sa mga nangangaral. At yun po, disagree ako ron, at yan ay nararapat ituro sa lahat ng kaarib, sapagkat ang lahat ng kaarib ay tinuturuan po namin na mag-aaral ng pananampalataya. Mas maganda po ang panahon natin ngayon, kasi po, yung po mga nilagamit namin. Nung ako pinagsisimula pa lamang po, bumibili po ako ng Bible ng tinatawag na Bible application. Bumibili po ako ng Greek English Dictionary. Sa ngayon po yan ay makukuha na natin ng libro sa internet. Sa Apple Store o dito sa Google Play. Yan po ay libre na natin makukuha. So yung pong access ng mga mangangaral sa pananaliksik ng kasulatan ay accessible po sa lahat ng miyembro. Ang kinakailangan lamang po, yung turuan sila kung paano ito gamitin para po sa ikasasanay ng ating kaisipan. Minsan po kasi ang nagiging problema sa mga mangangaral. Tama po yung sinabi po ninyo. Yung po ay bilanggit pinag-aralan po namin. Bakit po napakarami natin translation? May American Standard Version, kagaya yung sinilpi natin kanina, American Standard Version, King James Version, magkaiba po ang translation. So meron po mga faktor na dapat malaman ang mga miyembro. Bakit? At hindi na lamang po tayo manghuhula. Ito yung tama Hindi po ganun, hindi po tayo manghuhula. Kapag pumili tayo ng isang Bible version, meron tayong pundasyon. Bakit natin ito ginamit? Yung po mga ibang denominasyon, kagaya po ng Iglesia ni Cristo 1914, pumipili po sila ng version na tumutugma sa kanilang doktrina. Sa amin po, sa mga nagsisiyasat at mga masikap magsipag-aral ng Biblia, pinipili po namin yung version na mas malapit po sa wika original na wika. Kaya po sabi po namin, hindi po mag-aangala sa balikat ng isang mangangaral. Bigyan ko po kayo ng sample. Ito iikot ang ating mga ulo. Pero napakadali lang mo po sa Biblia. Ito iikot ang ating Matthew chapter 10. Ito yung halimbawa lamang po, no? Pansinin po ninyo. Matthew chapter 10 verse 23.